Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Minuto lang ang lumipas nang umalis si Abel sa opisina ni Clarence, ay siya naman pagdating ni Maxine. Dahil magkalapit nga lang ang Laurabel at Clarence Robinson's clothing line, mabilis at accessible naman sa isa't isa kung gugustuhin man nilang bumisita o dumaan. Buti naman napadaan ka, akala ko nakalimutan mo na ako. Wika naman ni Clarence na kunyari ay nagtatampo sa kanya. I needed someone to talk. Sorry ha kung napadaan lang ako kapag may kailangan ako sa'yo. Ang drama mo naman, Maxine. Hindi ka naman iba. Lumapit si Clarence sa mini kitchen niya sa opisina. Mahilig siya sa kape. Kaya kailangan niya ng spot sa loob ng opisina na mayroon mug, spoon, sugar, coffee and other stuff. Pati na rin thermos na kuryente. I'll make coffee. You want one? Tumango naman si Maxine. Naghanda na si Clarence ng 2 kape tapos nag-init siya ng tubig. What's up? Nang makaupo siya ay tanong niya kay Maxine. Bumuntong hininga naman si Maxine. Ang lalim nun wika naman ni Clarence. I think I was harsh to Louis last night. Wika naman ni Maxine tapos ay tumingin siya sa nalilitong si Clarence. Bakit? Nagkwento na siya sa kaibigan. Na inilabas ni Luis ang anak ng walang paalam. Nagalit siya tapos ay kung ano-ano ang nasabi niya dahil sa galit niya at pati yung pananampal niya kay Luis. Are you insane? Kulang pa nga yun Sana binayagan mo na rin siya. Yun ang naging reaksyon naman ni Clarence. May iba tayo. Kumusta sa Laurabel? Good, productive and profitable. Binabawi ko pa lang yung mga kapital ko. That's good news. Ibig sabihin, you're an effective businesswoman at the same time and a fashion designer. Buti na lang we are business partners. Kung hindi malamang, matitrigger talaga ako na kalabanin ka. Tumawa naman si Maxine sa biro nito. Napansin niya na puro si Clarence lang ang nangangumusta, kaya iniba naman ni Maxine ang usapan nila. Kahapon ba yun or nung last morning? Bakit ikaw ang sumagot ng cellphone ni Giselle? Did you guys went out? Bahagyang nanlaki naman ang mga mata ni Clarence dahil sa pagbubukas ni Maxine sa bangungot na iyon na pilit winawaksin ni Clarence sa kanyang isipan. Tumayo siya. Kumukulo na yung tubig. Wait, titingnan ko lang. Sinadya pa niyang tagalan ang pagtitimpla para kahit papaano, sana ay makalimutan ni Maxine ang tanong niya. Kinuha niya ang 2 mug ng kape at inalok niya ang isa sa kaibigan. Nga pala, kumusta na kayo ni Adam? Hiniling niya na sana ay ilihis ang kasalukuyang paksa sa kanilang dalawa. Sa awa naman ng Diyos ay sumagot si Maxine at nawaglit ang tungkol sa paglabas nila ni Giselle. Bandang 7:00, katatapos lang ng klase ni Adam sa mga 3rd year college na political science ang major. He's a professor of major subject at marami siyang hawak na mga section from freshman to senior year. He had attained a master's degree at nagpaplano siya na mag-aral ulit para naman sa doctoral niya. Dahil iba-ibang schedule ng kanyang meeting with the class, may mga araw na 5:00 pa lang ay wala na siyang klase. Tuwing Wednesday at Thursday naman ang last period niya at 7:30 p.m. He only met his class once or twice a week. For those 1 meeting a week, 6 hours ang discussion. Sa twice meeting naman ay 3 hours ang all-noted time. Magaling na guro si Adam, kaya naman hindi nabuburiyo ang mga estudyante niya sa haba ng oras nila. Kakalabas lang niya ng faculty room. Dala niya sa shoulder bag na black kung saan nakalagay ang lahat ng files ng kanyang mga estudyante, as well as his laptop. Marami pang estudyante sa university dahil may mga klase pa na hanggang 8:00 ang time. He bid his goodbye to his co-teachers.
Sa kaniya isinara ang faculty room. "Hi sir." Napalingon naman si Adam. Akala niya may estudyanteng bumabati sa kanya. Pero nagulat siya na makita niya si Maxine sa likod niya. "Maxine?" Automatikong nabuo sa kanya ang ngiti sa mga labi niya. "Good evening sir. Coffee po?" Tumawa naman si Adam. Gumaan bigla yung nararamdaman niya. "Oo naman." Lumapit si Adam kay Maxine. Lahat ng estudyante na nakakasalubong nila ay bumabati ng magandang gabi kay Adam. Nadadami na nga din minsan si Maxine dahil akala ng mga freshmen ay isa din siyang teacher. Pumunta ang dalawa sa cafeteria ng university. Adam ordered drinks for them habang naghihintay lang si Maxine sa table nila. Pagbalik ni Adam ay may hawak na siyang 2 container ng chocolate and pure coffee. Nakasulat pa ang mga pangalan nila doon. He gave the chocolate flavor to Maxine at purong kape lang naman ang kanya. "Maraming salamat." Pagtanggap naman ni Maxine sa kape, hinigop niya ito at sobrang nasiyahan siya sa kung ano-ano ang lasa nito. Hindi sobrang init kaya hindi nakakabigla sa labi niya. "Paano kang napunta dito? I mean, nakakagulat bigla kang dumating." "Nakatanggap kasi ako ng mensahe mula sa anak mo." Dinukot naman ni Maxine ang cellphone sa loob ng bag at ipinakita niya ang eksaktong mensahe kay Adam. "Hi lady ma'am, ako po ito si Akisha. Ito mong schedule ng daddy mamayang gabi. Pwede mo ba siyang puntahan? May sasabihin daw siya sa'yo." Kalakip na larawan ng schedule ni Adam. Nang tiningnan ni Adam ang text messages, alam na niya agad na hindi ang anak ang nag-send nun, kundi ang kanyang ina. Every beginning of the words is in a capital letters. Kapag si Akisha ang nagtatype, hindi din siya marunong gumamit ng mga punctuation mark. Perfect ang pagkakaayos ng mga salitang iyon. Sigurado na siya na si Abel ang nag-send nun. Pero dahil alam naman niya na gusto lang siyang tulungan ng ina, okay na rin yun para sa kanya. Malaki ang ngiti ni Adam nang ibalik niya ang cellphone kay Maxine. "Naiistorbo ka ba niya?" Tanong naman ni Adam. "No, not at all. It's the first time na nakatanggap ako ng message galing sa kanya." Inilibot ni Maxine ang mga mata niya. Cafeteria pa lang ay napakalinis na at magagalang ang mga kabataan. Nakita din niya ang ilang bahagi kanina ng university and wala siyang ibang masabi dahil sa ganda nito. "Gaano ka na ba katagal na nagtuturo at saka paano ka napunta sa profession na ito?" "When I was studying, akala ko magiging politician or maybe a lawyer ako. But I found out my profession in teaching when I graduated. Kaya nag-aral ako ng another year sa Philippine National University para maging qualified ako magturo ng political science. I graduated in PNU at 22. 23 I passed the LET. And at 24, I started teaching. Then I got married then. There's Akisha. 10 years na ako nagtuturo. Kasing edad lang ng makulit kong anak." Pagkukwento naman ni Adam. "Ikaw?" Tanong naman ni Adam sa kanya. Tumingin siya saglit dito. At 22, huminto ako ng 4th year college ako to support sa nakakabata kong kapatid. I work an errand girls in Clarence. Yes, sa pinsan mo. And then, ang malaking break ng trabaho ko when Clarence saw a potential in me. I met Luis at 22. Nearly 25, I'd get married to him. Nakulong sa bahay, taking care of my family. I forgot to give care to myself. Kaya ayun, at 30, I had divorced. I went to China para mag-aral ulit. That's all because of Clarence. He is basically my gay version of a fairy godmother." Ginawa niyang katatawanan ang last statement niya para matabunan yung dark past about sa divorce niya. Hindi naman niya pwedeng ilaktawan iyon. Katahimikan ang nangyari sa kanila sa loob ng ilang minuto. What if someone make you fall in love again? Handa ka ba? Seryosong tanong naman ni Adam. Nagulat naman si Maxine. "I like you, Maxine. Alam kong hindi pa tayo matagal na nakakakilala. Pero matanda na ako para lubos na maunawaan kung
Ano nga ba ang nararamdaman ko para sa'yo? Sa sobrang gulat, hindi nakapagsalita si Maxine. Gusto din niyang maging tapat sa kanyang nararamdaman, kagaya ni Adam na nagpakatotoo sa kanya. Ako? Handa na akong sumugal sa pangalawang pagkakataon. Napangiting wika naman ni Maxine. Pakiramdam ni Giselle ay malapit na siya matanggal sa trabaho niya dahil sa nadadalas yung pag-absent niya. Nitong mga nakaraan, lagi siyang nahihilo. Di naman siya pamilyadong babae kaya naisip niya lately na huminto muna sa paghahanap buhay para makapagpahinga naman siya. Baka seryosohin na rin niya ang gusto ng ate at ang papa niya na nasa edad na siya na kailangan na niyang makatagpo ng tamang lalaki para makasama niya sa buhay. Kada tipa ni Giselle sa keyboard ng kanyang laptop ay binabanggit niya ang mga salitang inilalagay sa resignation letter. Huminto siya nang hindi pa ito natatapos. Ano nga bang isusulat niyang dahilan? Maghahanap ng boyfriend ganon? Or magkukunyari na hahanap ng bagong trabaho? Kasi kung tutuusin, wala naman siyang rason para umalis sa dati niyang trabaho. Sabi niya sa isip niya, noong high school at college siya, sobrang bilis lang niya makatapos ng resignation letter kapag pinagagawa sila. Ngayong kailangan niyang gumawa noon, bigla namang nawawala ng maayos ang pag-iisip niya. Nadistract sa pag-iisip si Giselle nang tumunog ang CP niya na nasa mesa lang din, katabi ng kanyang laptop. Si Clarence. Tumatawag si Clarence. Nabasag ang screen ng cellphone ni Giselle nang mabato niya ito. Nang umagang magising sila sa isang bangungot. Napairap si Giselle at hinaya ng tawag na sadyang maputol. Hinarap muna ulit niya ang laptop at akmang ipagpapatuloy ang pagsusulat nang magbabrate muli ang kanyang cellphone for the second time. Buwisit, ano mang kailangan mong bakla ka? Kinuha niya ang kanyang cellphone at saka tinanggihan ang tawag. Okay ngayon, magsusulat tayo. Muling tumunog naman ang cellphone niya. Sa inis, binuksan niya ang mensahe na galing kay Clarence. Siguro natutuwa kang huwag pansinin ang mga tawag ko, no? Ibababa na sana niya ang cellphone at may pumasok na isa pang mensahe. Alam mo sis, ayaw ko din pag-usapan yung gabi ng lagim na yon, pero kailangan natin pag-usapan. Iritadong binura naman ni Giselle ang numero ni Clarence sa kontak niya. Dahil hindi niya mahanap yung well at hindi niya matapos, she saved the document na nasimula na niya and she shut down the laptop. She left her phone in her room at lumabas ng kwarto. It's Saturday kaya walang pasok sina Marco, pati na rin si Maxine. At si Maxine naman ay pumunta sa school para suportahan ang kanyang anak para sa kiddie pageant. Sasama sana sila ang buong pamilya. Kaso nang malaman ni Giselle na kasama pala ni Maxine si Adam, ay siya na mismo ang pumigil sa papa nila at kay Marco na sumama. She was left in their house kasama ang bunsong kapatid at ang kanyang ama. Pumunta ng kusina si Giselle, nagluto ng pancake. May natira kaya itinabi niya yun sa ref para kung gugustuhin niya ulit, magluluto na lang siya. Nasasalas na siya nanonood ng comedy show habang nakasalampak sa sopa at kumakain at tawa siya ng tawa. Ate, ang baboy mo naman, yung mga ginamit mo sa pagluluto nakatambak sa lababo. Biglang pagpunta ni Marco, sinama naman niya ito ng tingin. Galing siya sa kusina base na rin sa magnahawak nito. Maghintay ka nga Marco, huhugasan ko yan, kumalma ka lang. Umupo naman si Marco sa kabilang sofa and he switched the channel into basketball. Huy, ibalik mo nga. Tumayo si Giselle at nag-umpisa silang mag-agawan ng remote. Hindi na tuloy nila narinig na may nagdo-doorbell na pala. Nalaman na lang nila nang pagalitan sila ng ama. Marco, Giselle, hindi niyo ba naririnig yon? Hamlangan kayo ng hamlangan para kayong mga bata dyan. Nilabas ni Eddie ang kung sino mang nasa labas. Giselle finally stole the remote. May TV naman sa kwarto mo ah. Huwag ka nga Marco. At ibinalik naman niya sa channel ng comedy. Nagpatuloy si Giselle sa panunood, pagkain at pagtawa. Walang ibang nagawa si Marco kundi umupo doon na may kunot na noo. Saglit pa ay nagbukas ang pintuan ng bahay nila. Nak Giselle, may bisita ka. Uwi ka naman ang kanyang ama. Tumigil sa pagkain at pagtawa naman si Giselle.
She sat up straight at tumingin sa bandang pintuan, saying, "Sino daw pa?" Mabilis pa sa race car na mawala ang ngiti niya sa labi nang makita roon si Clarence. Marco take advantage at kinuha ang remote para ibalik sa basketball. "Kuya Clarence!" Kumaway pa si Marco sa kanya. "May sasabihin ka nak, hindi ba?" Tanong naman ni Eddie kay Clarence. "Opo," tumango naman siya. "Di ba may pag-uusapan pa tayo, sis? Mamaya mo na sabihin niyang gusto mong sabihin. Tara, usap tayo." Nang masinsinan. Ngumisip pa siya habang sinasabi ang lahat ng iyon at habang lumalapit kay Clarence, tinulak niya ito paakyat sa kwarto niya. Na makapanhik, inilak niya kaagad ang pintuan at pinandilata niya si Clarence ng mga mata. "Baliw ka na ba? Di ba nag-text ako sa'yo na pupunta ako? Bakit ba, Clarence?" May dinukot si Clarence sa loob ng coat niya. Kaya pala mukhang maumbok ang bandang tiyan niya dahil sa paglabas niya ng 4 na pregnancy test kit sa iba't ibang brand. May nakakahon pa ito. Tinapon ito sa kama. "Girls are crazy at alam kong ikaw ang reyna sa mga yon. Giselle, I know the consequences of what happened between us. Alam kong ididinay mo sa sarili mo ang posibilidad na mabuntis kita. Kaya hayan, ako na ang bumili para sa'yo." "Nasisiraan ka na ba ng bait? Ilang araw pa lang. Sa tingin mo may laman na agad ito? Saka isang beses lang naman yun na." Pareho silang kinalabutan pag naalala ang gabing iyon. Never nilang iniisip na gagawin nila iyon sa isa't isa. That she will lost her innocence to a gay. At ganun din si Clarence. "I'm a gay. And we both know na given na iyon. But that doesn't mean na hindi ako capable na maging ama. Minsan mas nagpapakatatay pa kami mga bakla kaysa sa totoong mga lalaki, kagaya ni Luis. Gusto ko lang malaman mo na kung mabuntis man kita, gagawin ko ang responsibilidad ko at tatanggapin ko ang anak ko dahil gustong-gusto ko rin magkaanak na matatawag kong akin." Hindi alam ni Giselle ang isasagot kaya mas pinili na lang niyang manahimik. The event of his daughter totally slipped out of his mind. Kaya naman ang dumating siya sa school, awarding ng mga sash at coronation. Mula sa malayo pinanood ni Luis ang pagtungtong ni Maxine at ni Adam sa stage kasamang isa pang batang babae. There's a sash across Laura's chest indicating that she won second runner-up. "Mr. Fernandez," bate sa kanya ni Teacher Joy. "Bakit hindi niyo lapitan si Laura Bell? Ang ganda-ganda po ng performance niya kanina." Ngumiti naman si Luis sa babae. "No, I have to go. It's enough to know na masaya siya sa unang pagsali niya." "Yung donation nga po palang ipinarating niyo in Laura's name. Thank you so much, Mr. Fernandez. Napakalaking pera po nun. Napakalaking tulong po na naipabot ninyong mag-asawa because Miss Maxine sponsors our gowns." Si Maxine ang nag-sponsor sa mga gowns? May spark of happiness ang humaplo sa puso ni Luis nang marinig niyang sinabi iyon ni Teacher Joy. Hindi na niya asawa si Maxine, pero sa simpleng pagkakamali ng gurong kaharap, nakaramdam siya ng kasiyahan, blessed na may kasamang pagsisisi. "Walang anuman, Teacher Joy. Sige po, I'll have to go." Nag-excuse siya saka umalis. Masaya na si Maxine. Ipagpapatuloy pa kaya niya ang naiisip na sirain si Adam? Kailangan pa ba niyang sirain ang kaligayahan nito sa ikalawang pagkakataon para sa pansarili niyang interest? Ayaw na niya. Dahan-dahan niyang tatanggapin na lang na wala na siyang puwang sa buhay ng dating asawa. Sinira na niya ang lahat-lahat sa kanila. Kaya panahon na para pagbayaran ang lahat ng naging kasalanan niya. Itutuloy na lang niya ang nalalapit niyang ikalawang kasal at ang anak na nasa sinapupunan ni Kailin. At kapag ginawa niya iyon, baka mabawasan pa ang kasalanan niya.